Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang Diyos ay napakabuti. Amen. At dakila ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Salamat sa Panginoon na tumutulong sa atin sa lahat ng pagkakataon. Kaya tayo ay nandito, lalapit sa Panginoon, mananalangin, mag-aaral ng Kanyang salita. Dahil karapat-dapat ang Panginoon na paglingkuran. Bago tayo mag-aaral ng Kanyang mga salita, tayo muna po ay umawit sa Panginoon ng isang pagsambang awit. Sabi ng awitin natin ay, There is none like you. Amen? Walang katulad ng ating Panginoon. Kaya umawit tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Praise you, Jesus. Glorify your name, Lord. Wala kayong katulad, Panginoon. Hallelujah. There is none like you. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Glorify your name, Lord. Salamat po, O Diyos. Kayo ay dakila, kayo ay tapat. Tunay nga po na wala kayong katulad, Panginoon, mula noon hanggang ngayon, O Diyos. Ang biyaya niyo sapat sa bawat isa. Kaya naman kami ay nagtatagumpay, kaya patuloy kami nakatatayo, Panginoon. Patuloy naming nararanasan ang kalakasang nagmumula sa inyo. It's all because of you, Lord. It's because you are sustaining us. It's because you are keeping us, Panginoon. It's because you're holding us. May mga pagkakataon na bumibitaw kami, Panginoon, or parang pabitaw na kami. But what keeps us holding on is you, Panginoon. Kayo ang kumakapit talaga sa amin. Kaya hindi kami tuluyang nakabibitaw. Ganon kayo, Panginoon, kawalang katulad. Walang sino man ang hihigit at tutulad sa inyo. Kaya pinupuri namin kayo, pinapasalamatan namin kayo. At ngayong umaga, Panginoon, tinataas namin ang inyong mga salita. Dalangin namin na pagpalain po ninyo ito, O Diyos. At sa lahat na makakarinig, makaabot ng salita na ito ay magbigay ng kalakasan, katatagan, at panibagong kaunawaan, Panginoon, sa bawat isa. Sa inyo pang papurit, pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Naniniwala ako na ang lahat ay nakapag-celebrate na ng Pasko, no? At meron tayong isang bagong isa-celebrate at yun ay yung bagong taon. Pero hayaan natin sa umagang ito na patuloy tayong bigyan ng kaunawaan ng salita ng Diyos at mag-aaral po tayo dito sa Colossians chapter 3, verses 1 hanggang 4. Inulit ko po sa Colossians, hindi ko po alam kung napuputol po yung live ko. Pero sabi po kasi slow connection daw. Pero loobin ng Diyos hindi maputulan po. Colossians chapter 3 verses 1 hanggang 4. Babasahin ko po sa inyo ang mga talatang ito. Ang sabi po dito sa aking Bible ay, Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Verse 2. Think about the things of heaven, not the things of earth. Verse 3. For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. 4. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory. Purihin ng Panginoon, pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang mga salita. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan sa umagang ito ay spiritual tuning. Amen. Spiritual tuning. Alam niyo po ba yung tuning dun sa radyo? Kapag naghahanap ka ng signal, di ba? Dati, hindi na yata uso ngayon yung radyo yung AM, FM, no? Pag naghahanap ka ng signal, itinutune mo yung pinipihit sa radyo para talagang makuha mo yung right signal at mapakinggan mo ng maayos yung radyo o yung station ng radyo. At alam niyo po mga kapatid,
kailangan ng maraming mananampalataya ngayon ng spiritual tuning. No? Kailangan magkaroon tayo ng kaisipan kung ano ba yung dapat nating gawin bilang tayo mananampalataya. Napakarami pong nangyayari sa paligid natin at napakarami tayong mga kabisihan na ginagawa at minsan nalilimutan natin kung ano yung pinakamahalaga, kung ano yung dapat nating takbuhin, kung ano yung dapat nating tingnan bilang isang mananampalataya. At tinuturuan tayo ng Colossians chapter 3. Tinuturuan tayo ng Colossians chapter 3 verse 1 to 4 kung ano ang dapat nating gawin. Pagpasensya na po kayo, medyo mahina po ata yung aking connection, no? Pero loobin ng Diyos, dire-diretso po ako. Kung nawawala po ang sound, ibabalik din yun. So, merong tinuturo sa atin ang salita ng Diyos, salamat sa Panginoon, na dapat nating gawin. Paano tayo mag-i-spiritual tuning? Paano natin i-align ulit, no? Yung ating sarili, yung ating kaisipan sa kalooban ng Panginoon. At meron binabanggit yung Colossians chapter 3. No? Pero bago yon, gusto kong maunawaan po natin mga kapatid na yung kamatayan, yung pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Yesus, yan po yung sentro ng ating paglilingkod. No? Yan yung sentro ng Christianity. Yung kamatayan at pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Kung wala ang kamatayan ng Panginoong Yesus at ang kanyang muling pagkabuhay, wala po tayong pag-asa. Yung ginagawa natin ngayon ay magiging wala lang, magiging useless, magiging senseless. Pero dahil namatay ang Panginoong Yesus at muli siyang nabuhay, merong pag-asa tayo sa lahat ng ginagawa natin. At dito sa Colossians chapter 3 ay nagnanasa si Apostol Pablo na iparating sa mga taga-Colosas, no, na maintindihan nila kung ano yung dapat nilang maunawaan bilang sila ay mga namatay na at muling nabuhay kay Kristo. No, alam natin na kapag tayo ay tumanggap sa Panginoon at kapag tayo nanampalataya sa Kanya, yung ating dating buhay, yung ating dating sarili ay namatay na. Amen? Kung si Kristo ay namatay, tayo rin ay namatay sa ating dating buhay. At nung si Kristo ay binuhay na mag-uli mula sa mga patay, tayo ay binuhay na kasama niya. No, nasa Romans chapter 6, 1 to 11 po yan. At Colossians chapter 2, verses 12 to 13. Ano po? At dahil dyan ay, ang purpose po nito ay, ng Colossians chapter 3 ay turuan ang mga mananampalataya sa Colosas kung ano ang dapat nilang gawin bilang sila ay mananampalataya bilang mga Kristiyano. At ang una nating titingnan ay yung tinatawag na the call, yung pagkatawag sa kanila ng Panginoon. Sabi doon, since you have been raised to a new life with Christ, set your sights on the realities of heaven. Amen? Set your sights on the realities of heaven where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Unang-unang dapat nating maunawaan mga kapatid to spiritually tune ourselves para ma-tune natin, ma-align ulit natin yung ating sarili ay we have to set our minds, no, our sights on the realities of heaven. Yan yung ating perspective, yan yung ating pagkatawag. Amen po ba? Yung mga bagay na panlangit, yan yung ating end goal. No, yan yung ating ultimate. At yan, diyan dapat nakafocus yung ating sarili, yung ating kaisipan. Amen? Pursue that, no, seek the things that are above. No? Ano yung pinupursu natin, no? Ano yung dinidesire natin, mga kapatid? Napakarami pong nangyayari sa mundong ito. At dahil sa sobrang dami ng kabisihan ng mga tao sa mundong ito, maging mga Kristiyano, nakakalimutan natin na may langit po tayong pupuntahan. Amen? Sa dami ng dumarating, sa dami ng mga pagsubok na dumarating sa atin, nalilimutan po natin, mga kapatid, na may langit po tayo na pupuntahan. At
ang langit po ay hindi kwento-kwento lang. Amen? Ang langit po ay hindi lang kathang isip, hindi po yan fictional, yan po ay totoo. At sinasabi ng Colossians chapter 3, we have to set our sights on the realities of heaven. Amen po ba? On the realities of heaven. Kailangan ilagay natin sa ating kaisipan na ang langit ay totoo at ito ay pupuntahan natin. Ilagay natin sa ating kaisipan na may langit na naghihintay po sa atin. And we have to set our things on those things. Dun sa reality ng langit ngayon. Napakarami pong description ng langit sa Revelation. At kung magbabasa po kayo doon sa description ng langit sa Revelation, makikita po ninyo kung gaano kaganda ang langit na bayan. At isa pong nagpapaganda sa langit na bayan ay nandoon ang Panginoon. Nandoon yung pinaglilingkuran natin. Amen po ba? Nandoon yung tinanggap natin sa buhay natin. And we have to set our minds to that. Kung ang ating kaisipan ay sobrang nalulunod na ng mga pagsubok, sobrang nabibisi na sa maraming bagay, sa mga damdamin, sa mga iba't ibang bagay, sa mga sama ng loob o sa tampo o sa mga broken relationships at napofocus na uubos yung ating isipan o yung ating oras to sa mga ganong bagay. Alam niyo po mga kapatid, ito po yung oras para ibahin naman natin yung focus natin. Ilagay natin yung ating kaisipan na may langit po na naghihintay po sa bawat isa. We have to set our minds, to set our hearts to the ultimate goal, and to the eternal rule of Christ. Pursue that, Kailangan yun yung ating sikapin na gawin. Kaya po, ang ating paksa is spiritual tuning. Baka po nakakalimutan natin mga kapatid na may langit na naghihintay sa atin. Baka naubos na yung oras natin sa kaiisip kung anong ginawa sa atin ng ating kapatid, Kung anong masamang ginawa sa atin, kung anong masamang sinabi sa atin, baka naubos na yung oras natin doon. Nauubos yung oras natin sa kakaisip kung ano yung update, kung ano yung bago sa paligid. Pero nakakalimutan natin mga kapatid na may langit na naghihintay sa atin. Naghihintay sa lahat ng mananampalataya na naglilingkod sa Kanya. Kaya, set our things, set our minds, our sights on the realities of heaven. Ang langit po'y totoo. At pupuntahan nyo ng lahat ng mananampalataya. At malapit na natin yung mapuntahan. Amen? Ngayon po, how do we seek things that are above? Sabi dun sa verse 2, think about the things of heaven, not the things of earth. Alam niyo po, at alam nating lahat, na yung mga bagay sa mundong ito ay pansamantala. Amen po ba? Hindi po magtatagal. Tayo po ba ay magbibigay ng lahat ng ating panahon sa mga bagay na alam nating matatapos din? Sa mga bagay na alam nating hindi naman talaga magtatagal. Mga temporal lang. Hindi pansamantala. Mga kukupas, mga mawawala, mga matatapos, mga mauubos. Doon po ba natin uubusin at gugugulin yung ating buong panahon? Or, ang gagawin natin ay magbibigay tayo ng buong panahon natin sa mga bagay na alam nating magtatagal. Sa mga bagay na pangwalang hanggan. At magagawa po natin yan kung hindi natin ifo-focus yung ating sarili sa mga bagay na pangmundo. Think about the things of heaven, not the things of earth. Ano ang binibigyan mo ng oras sa mga panahon ngayon? Ano yung mas kumakain ng oras mo? Yung mga bagay ba na pang sarili
o yung mga bagay sa mundong ito o yung mga bagay na tungkol sa Diyos. At nakakalimutan natin mga kapatid na tayo namatay na kasama ni Kristo. Amen? Yung dati nating buhay, hindi na natin dapat pinagugulan ng ng buong panahon. I mean, hindi na tayo dapat bumabalik doon sa dati nating buhay. No? Dahil tayo ay binagong kasama ni Kristo, binuhay na kasama ni Kristo, ang dapat pinagpo-focusan natin ngayon ay yung mabuhay, lumakad, ng may panibagong buhay kasama ni Kristo. At sumunod at gumawa ng kalooban ng Panginoon. Yun yung focus natin ngayon. Amen? Alam niyo po, bilang tayo mga naglilingkod sa Panginoon, hindi na natin dapat isipin kung paano tayo babalik sa dati. Ang dapat nating isipin ngayon, tulad ng ginawa ni Pablo, ay magpatuloy tungo sa hangganan. Amen? Press on toward the goal. No? Pursue your relationship with Jesus. No? Yan ang dapat nating gawin. No? Pursue your personal relationship sa Panginoon. No? Makipag-ugnayan ka sa Panginoon, magbigay ka ng time, mag-quiet time sa Panginoon, spend your time with God, and pursue that. Ipagpatuloy mo yun. Mga bagay na panlangit yun eh. Kasi yun ang gagawin natin pagdating natin sa langit. We will spend all our time in heaven. Kasama ang Panginoon. No? Kasama ang Panginoon. At dito pa lang sa lupa, mag-practice na tayo. Pursue your relationship with God. Think about the things, no, of heaven, not the things of earth. Dahil tayo ay namatay ng kasama ni Kristo. Salamat sa Panginoon, alam niyo po, dahil kaya nating gawin yan, dahil tutulungan tayo ng banal na Espiritu. No? Yung ating present position ngayon, sabi doon sa verse 3, "For you died to this life, and your real life is hidden in Christ." No, bilang mga nakipag-isa na tayo kay Kristo, dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya, no, we have been crucified with Christ. No, sabi ng Galatians chapter 2 verse 20, "I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in the flesh, by faith, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me." No? Namatay tayong kasama niya, at ngayon ang buhay natin ay nabubuhay tayo ng kasama si Kristo, nabubuhay tayo, hindi na yung ating sarili. No? Kumikilos tayo ng may pangunguna ng Panginoon. Siya na yung naghahari sa buhay natin. Siya na yung hari talaga. Alam niyo po, magiging magulo ang buhay natin kung hindi si Jesus ang hari. No? Magiging magulo po ang buhay natin kung tayo ang nasusunod at hindi si Jesus. No, merong isang pastor na nagpe-prepare ng kanyang sermon kinabukasan ng Sunday. At habang nagpe-prepare siya ng sermon ay yung anak niya napakagulo, ginugulo siya, gustong maglaro ng anak niya kasama niya. Nagpe-prepare siya ng sermon. So ang ginawa niya ay nakakita siya ng mapa, no? At ang ginawa niya, pinagsira-sira niya yung mapa, tapos binigay niya sa anak niya. Sige, buuin mo yung mapa na yan. Pagka nabuo mo na yung mapa na yan, bumalik ka sa akin at maglalaro tayo. Sabi niya dun sa anak niya. No? No, wala pang 5 minutes, bumabalik na yung anak niya, buo na yung mapa. Mapa ng buong mundo, buo na. Nagtaka ngayon yung tatay, bakit nabuo ka agad ng anak ko? Ang bata-bata man niya, ang bilis naman niya Pinagsila-sila ako ngayon sa maraming pieces, tapos nabuo ka agad niya. Nagtataka siya kung bakit nabuo ka agad ng bata yung mapa na pinagsira-sira niya. Nung binaliktad niya yung mapa, tinalikod niya, ang nakita niya yung pangalan ng Jesus. Jesus. Yung pala yung binuo ng anak. Kaya pala madaling nabuo, no? Kasi yung Jesus yung binuo niya. Kaya, pagbaligtad, buo na nga naman yung mapa. Ang galing po, ano? Kung
nasa tamang posisyon po ang Panginoong Hesus sa buhay natin, siya yung hari, magiging maayos po tayo. Hindi po tayo magiging magulo. Kung si Jesus ang hari ng buhay natin at kung siya ang nasusunod, magiging maayos ang mundo natin. Pero hanggat tayo ang nasusunod, mga kapatid, hanggat tayo ang nasusunod, wala pong mangyayari sa atin. Amen. Hanggat tayo ang nasusunod, hindi tayo magiging maayos. Pero kapag ang Diyos na ang hari, ang Diyos na ang nasunod, magiging maayos po ang lahat. Kaya po, for you died to this life and your real life is hidden with Christ. No? Namatay tayo sa buhay na ito at ang buhay natin ay nakatagong kasama ni Kristo. Kaya tayo ngayon ay nabubuhay katulad ng kay Kristo. Yan ang dapat nating gawin. Yan ang dapat nating tandaan. Spiritually fine-tune ourselves. Amen? Ang ating paksay spiritual tuning. No? Una, dapat nakaset yung ating mga kaisipan sa realities ng heaven. Pangalawa, sino ba dapat ang nasusunod sa atin? Amen? Mag-evaluate nga po tayo saglit. Ang nasusunod po ba sa atin ay ang ating sarili? O ang nasusunod sa atin ay si Jesus, na hari ng buhay natin? At ang sabi ng verse 4, panghuli, and when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory. Kapag ginawa po natin yan, kapag na-fine-tune natin ang ating sarili, spiritual natin, na yung ating kaisipan ay na-set natin sa mga bagay na panlangit, at ang sinusunod natin sa buhay natin, ang hari ay ang Panginoong Hesus. Kapag daw po nahayag ang Panginoong Hesus, tayo ay makikihati sa kanyang kalwalhatian. No? No, ito napakaganda. One day, Christ will return, no? And we will join Him in glory. Amen? Balang araw, babalik ang Panginoon. At tayo ay makakasama niya doon sa kalwalhatian. Kaya po, mga kapatid, maraming nangyayari sa paligid natin ngayon. Maraming nangyayari sa mananampalataya. At minsan po ay nawawala yung focus natin. Nauubos yung oras natin sa pag-iisip ng mga problema. Nauubos yung oras natin sa pag-aalala. Nauubos yung oras natin sa mga damdamin natin, sa mga sama ng loob, at sa iba pang mga bagay. Nakakalimutan natin, una, na may langit na bayang naghihintay sa atin, that we have to set our sights on the realities of heaven. At pangalawa, dapat nating maunawaan na dahil tayo namatay na kay Kristo, dapat si Kristo ang naghahari sa atin at hindi ang ating damdamin o ang ating sarili. No? Let us spiritually tune ourselves. Saan nakafocus ang isip natin? Saan nakaset ang isip natin? Pangalawa, sino ang naghahari sa atin? Ang atin bang sarili o ang ating Panginoon? Sabi ng Bible bilang panghuli, kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Kung ang kayamanan mo ay nasa mundong ito, narito ang puso mo. Dito ka magbibigay ng focus. Dito ka magbibigay ng effort. Dito mo uubusin ang oras mo. Pero kung ang kayamanan mo ay nandoon sa langit, doon ka magbibigay ng focus. Doon mo uubusin ang lakas at buong panahon mo. At the same time, titiyakin mo sa buhay mo na si Jesus ang hari at hindi ikaw. Hindi ang sarili mo. Mga kapatid, sa panahon ngayon na maraming pagbabago at maraming nangyayari sa paligid, lalo na't malapit ang dumating ang Panginoon, let us spiritually tune ourselves. Asan ang focus natin? At sino ang hari ng buhay natin? Salamat sa Diyos. Kaya tayo naririto sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi, ang isip natin ay nasa langit. At,
ang hari natin ay ang Panginoon. Bakit? Nagbibigay tayo ng panahon para mag-aral ng kanyang mga salita. At yun ay pinakamaganda. Sinasabi ko po sa inyo, pagdating ng araw, merong gantimpala na naghihintay sa atin. Amen. Sa lahat na narito sa live, mga kapatid, magtiyaga lang tayo. Amen. Magtiis lang tayo, ganun talaga. Matatapos din ang lahat. No? Magpatuloy lang tayo. Ganun talaga. Kahit mahirap, ang mahalaga, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, ginagawa natin hari sa Jesus sa buhay natin araw-araw, dahil alam natin, may naghihintay na gantimpala sa atin. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo. Tunay nga po na wala kayong katulad. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti nyo. Salamat, Panginoon. Meron kaming pag-asa sa langit na bayan dahil kayo'y namatay at muling nabuhay para sa amin. Maraming salamat, O Diyos, dahil tinuturuan nyo kami, tinutulungan na i-realign ng aming sarili sa kung ano talaga yung dapat namin gawin. At yun ay ang itingin namin ang aming mga paningin sa mga bagay na nasa itaas. At pangalawa, ay palagi namin kayong gawing hari sa buhay namin. Palaging kayong masunod. Maraming salamat sa pagtuturo niyo sa amin. Kaya, Panginoon, tulungan niyo kami sa mga bagay na ito. At tinataas ko sa inyo, Panginoon, ang aking mga kapatid na naririto sa Facebook Live. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, Panginoon. Katagpuin niyo po yung kanilang mga pangangailangan. Sino man sa amin sa oras na itong merong karamdaman, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus, hinihiling ko ang iyong kagalingan at ang kalakasan na nagmumula sa inyo. Dalangin ko rin, Panginoon, mga kapatid namin na may problema, may mga pinagdadaanan, dalangin ko po, O Diyos, bigyan niyo po sila ng kalakasan upang mapagtagumpayan nila ang anumang kanilang kinakaharap. At ang inyong presensya, Panginoon, ang sumagana sa bawat isa. Lord, we lift up our pastors, Panginoon, mga nangunguna sa amin. Pastor Joseph, Panginoon, kasama ng kanyang buong pamilya, kasama ng mga district supervisors na District 1 hanggang District 9, at yung iba pang mga churches internationally sa Taiwan at nasa iba pang mga bansa, kasama na kanilang mga pastor. We pray, Panginoon, na palakasin niyo po ang bawat isa, and higit sa lahat, pasaganain niyo, Panginoon, ang inyong biyaya at ang inyong presensya sa lahat, sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, purihin ang inyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo po kami sa buong maghapon na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Ang Diyos ay napakabuti.